Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumail. Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi,
Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kaniyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw nito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukal mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinakamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Hallelujah, hallelujah.
Araw ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isang isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa mga aklat ng awit. At binuksan niya ang kanilang pag-isip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang karangalan ng muling makabalik dito sa Veritas upang makapagdiwang ng misa. Karangalan dahil sa pagkakataong ito, tayo po ngayon ay nasa oktaba ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, ako po ay narito dahil sa isang gawain sa aming kongregasyon, ang canonical visit sa mga communities, sa mga kaparian namin dito sa area ng Luzon. Sa gitna ng tayo po ngayon ay nasa oktaba ng muling pagkabuhay ng Panginoon na inaasahan na yung galak, yung tuwa, yung saya na naranasan natin nung linggo ng muling pagkabuhay ay dapat ganun pa rin yung sigasig. Yung galak na nasa puso sana natin. Subalit katulad ng mga alagad ni Jesus, sa gitna ng matinding kalungkutan ng mga alagad, sa malalim na pagdadalamhati, sa nakakalunod na tila kawalan ng pag-asa, napapakinggan natin na halos sila mismo ay hindi nila makilala si Jesus.
Kung titingnan din natin na sa gitna ng maraming pagsubok na ating nararanasan ngayon, sa mga pagsubok na nagdadala sa atin sa mas malalim na kalungkutan at nakakalunod na kawalan ng pag-asa, tila kawalan ng pag-asa dahil sa mga maraming kinakaharap natin sa buhay. Parang sinasabi sa atin na hindi nalalayo yung ating karanasan sa mga unang alagad ng Panginoon. Subalit kung titingnan natin, ang mga pangyayari ay isang karangalan at kahangahangang bagay o pagkakataon na tayo ay lumakad, magpatuloy sa ating paglakad, katulad ni Maria Magdalena, patuloy na lumakad, tumakbo, papunta kay Jesus. Ito isang karangalan. Katulad ng dalawang alagad sa daan patungo ng Emmaus. Katulad sa mga alagad na nakaranas muli ng presensya ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Na sa halip na panunumbat, kapayapaan ng kanyang ibinigay at kaloob. Na sa halip na puot at galit o paghihigante, ipinamalas at ipinaranas ni Jesus ang kanyang dakilang habag at pag-ibig sa kanila. Ito'y patunay lamang na hindi po tayo isinusuko ng Diyos. Hindi napapagod ang Diyos at hindi humihinto sa pagmamahal at pagpapatawad sa atin ang Diyos. Lagi niyang sinisikap na makilala natin siya. Hindi lang bilang isang tila bagang multo. Na mas marami sa atin na yung kalungkutan, yung malalim na pagdadalamhati, yung kawalan ng pag-asa, tila ito yung mga nagiging multo sa ating buhay. Na nagiging ating kinatatakutan, laging inaalala, at ito yung nagiging hadlang upang tuluyan nating makilala at maramdaman sa Jesus na muling nabuhay. Kaya nga po, kung titingnan po natin yung proseso sa muling pagkabuhay ng Panginoon, yung ugnayan niya sa kanyang mga alagad, hinahayaan muna niya na ang mga ito'y magluksa. At sa punto ng pagluluksa, hindi rin sila pinabayaan ni Jesus. Kaya nga sa paghahati-hati ng tinapay, nabuksan ang mga mata at muling nag-alab ang puso ng kanyang mga alagad. Marahil ito po yung unang hamon sa atin. Na sa bawat paghahati-hati ng tinapay, hari naway mabuksan ang ating mga puso at huwag tayong manatili doon sa kalungkutan, doon sa pagdadalamhati, doon sa pagkalunod sa kawalan ng pag-asa. Sa halip tayo'y mapuno ng pag-asa at galak. Ikalawa, sa paghahati-hati ng tinapay, ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng pagbabahaginan ng pagkain at kwento sa isa't isa. Marahil ito yung nawawala na po sa panahon natin ngayon. Yung value nung pagkikwentuhan, hindi pagchichismisan. Yung kwento na may kwenta para sa isa't isa. Kaya nga, mayroon ba tayong sapat na oras at panahon na ibinibigay sa mga mahal natin sa buhay, sa ating kapwa, upang makipagkwentuhan? Hindi upang tingnan kung ano yung mali, hindi para pag-usapan kung ano yung kulang at mali sa ating kapwa. Higit sa lahat, yung pag-uusap ng masinsinan, puso sa puso. Ano yung naging karanasan mo? Ano yung naging karanasan ko? Kumusta ka bilang alagad ni Jesus? Kaya nga po, parang anong uri ng kwentuhan? Sumbatan o kwentahan? Yung madalas na nangyayari.
Kung titingnan natin si Jesus, sa halip na sumbatan o kwentahan sa mga nangyari, ang kanyang unang bungad, ang kapayapaan, ay sumainyo. Sa gulo na ating nararanasan ngayon, sa pagkalito, sa walang kasiguruhan at pag-asa, nawa tayo maging instrumento ng kapayapaan sa isa't isa. Nawa maramdaman at matanggap natin yung bunga ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang kapayapaan. At sa pagbabahagi natin ng kapayapaan sa isa't isa, nawa tayo maging liwanag. Si Jesus ang liwanag. Tayo rin naway maging liwanag na sa ating pagsisikap, sa ating pakipagkwentuhan, sa ating pagbabahaginan, nawa alisin natin ang kadiliman sa puso ng bawat isa. At hindi lamang maging liwanag, tayo rin nawa ay maging pagkain. Madalas ang mga taong nagdadalamhati, nalulumbay, puno ng kalungkutan, na puno ng kawalan ng pag-asa, ito yung mga taong gutom. Hindi lamang gutom sa mga material o pisikal na pagkain, kung hindi ito yung mga taong gutom sa pagmamahal at pagkalinga. Totoo, upang mas makilala ni Jesus ay humingi ng pagkain. Mayroon ba kayong makakain riyan? Sa panahon natin ngayon, marahil ito rin yung tanong. Totoo, ang dami natin, komportable na yung buhay. Mayroon tayong makakain, pero yung tanong, mayroon ba talaga tayong totoong makakain? Mayroon ba talagang sapat na pagkain para sa mga taong gutom sa pagmamahal at pagkalinga? Sa mga taong gutom sa pag-unawa at pagtanggap? Mga kapatid, mga kapanalig, nawa sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo maging liwanag at tayo rin maging pagkain sa mga taong gutom at uhaw sa pagmamahal at pagkalinga. At sa bandang huli, yung karanasan nawa natin bilang alagad ni Jesus, ito'y magdala sa atin sa totoong pagyakap sa ating misyon. Hindi po sapat ang pagtulong, pagdamay sa mga taong nagluluksa, sa mga taong nalulumbay at puno ng kalungkutan at takot. Ang kailangan nila ay ang ganap na kagalingan. Ang kailangan nila ay ang galak, ang totoong ganap na pagluluksa at ganap na kagalingan upang totoong mayakap natin ang ating misyon. Inaanyayahan tayo sa panahong ito na bumangon sa ating pagkalugmok at manindigan. Hindi po sapat na tayo tumulong katulad ng sinabi ko. At hindi rin po dapat na tayo manatili na lang nalugmok at patuloy na lumuluha lamang sa ating kalagayan. Meron po tayong magagawa. Sa panahon ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng Panginoon, nawa tayo rin ituon natin ang ating sarili, ang ating pananampalataya sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan po natin ito sa ating puso upang ito'y patuloy na magbigay ng lakas, inspirasyon at pag-asa para sa ating lahat ng mga nakakaranas ng matinding kalungkutan, pagdadalamhati at pagkalunod sa kawalan ng pag-asa. Ang handog ni Jesus sa atin, isang napakalaki at halagang biyaya na nawa matanggap natin ang totoong kapayapaan na kanyang handog sa atin. Siya nawa.
Inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Ang ating itutugon, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan naway makapagpabigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. At tinawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan.
Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kaming natubos sa tunay. Tanan, Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagingdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, ang relic ni Saint Charbel ay muling bibisita sa ating himpilan mula ngayong April 8 hanggang April 10. Inaanyayahan namin kayo na bumisita dito sa Reggio Veritas Chapel. Para po sa inyong mga pamisa at mass intentions, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibini Rene Jose
o si Binibining Alin Nahi. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naalin ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre